ibang mga kasamahan natin para po sa ating courtesy sa pag-start ng worship service. Pwede po natin silent mode ng ating phones. Then yung mga unnecessary sounds po, pwede natin i-minimize. Then ang ating mga kids po, dalhin po natin sa Sunday school. And ibigay po natin yung best po natin sa araw po na ito. So mag-start na po tayo sa ating worship service. And start po natin to sa call to worship na matatagpuan po sa Psalms 30 po. Sabi po dito sa Psalms 30, I will exalt you, Lord, for you lifted me out of the depths and did not let my enemies gloat over me. Lord my God, I called to you for help, and you healed me. You, Lord, brought me up to the realm of the dead. You spared me from going down to the pit. Sing the praises of the Lord, you, his faithful people, praise his holy name. For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. When I felt secure, I said, I will never be shaken. Lord, when you favored me, you made my royal mountain stand firm. But when you hid your face, I was dismayed. To you, Lord, I called, to you, Lord, I cried for mercy. What is gain if I am silenced? If I go down to the pit, will the dust praise you? Will it proclaim your faithfulness? Hear, Lord, and be merciful to me. Lord, be my help. You turn my wailing into dancing. You remove my sackcloth and clothe me with joy, that my heart may sing your praises and not be silent. Lord my God, I will praise you forever. Let us pray po. Heavenly Father God, we are grateful and thankful for this day, O Lord God, na magkaroon kami ng time to worship and honor you, Heavenly Father God. We thank you, O Lord God, sa nagdaang linggo, O Lord God, nandun ang pagpapala mo, pag-guide mo, pag-sustain niyo po sa amin, Panginoon, at dinala niyo po kami ngayon sa iyong banal na presensya, Panginoon. We offer to you this day, Heavenly Father God, and Lord, kung may nakikita kang sagabal sa puso't isipan namin, nawa ito'y pakalinisin mo at maging dalisay po kami sa iyong harapan, Panginoon. We ask your Holy Spirit, O Lord God, to guide us, O Lord God, open our eyes, our minds, O Lord God, na talaga po worship and ma-honor ka po namin sa araw na ito. Pinagkakaloob po namin ang oras na to sa iyo, Panginoon, at dalangin po namin lahat na itatayo mo sa harapan, O Lord God. Balutin niyo po ng iyong banal na Espiritu, O Lord God, at maramdaman po namin ang presensya mo, Panginoon, sa bawat pagmamahal na binibigay at na binibigay niyo po sa bawat isa, Panginoon. Guide us, Heavenly Father God, sa lahat, Panginoon, at binabalik po namin lahat ng kapurihan para sa salamat sa inyong pangalan, Panginoon. Itong aming dalangin sa inyong pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Tayo naman po tumayong lahat para po patuloy po natin i-worship ang Panginoon sa pagmamitan ng mga awitin po. Tinatawagan na po natin ang music team. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba'y handa ng magpuri at sumamba sa ating Panginoon? Parang malungkot Tayo po ba'y handa ng magpuri sa ating Panginoon? Amen. Ano po, bawat umaga, bawat araw na tayo po'y nagising, na tayo po'y nakita yung sinag ng araw, ito po yung ating bagong pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon. Ano po? So ano man ang estado o sitwasyon natin, mga kapatid, ito man ay may pagpapasalamat sa Lord, ito man ay may kapighatian, lahat po yan, itulog natin, samba sa ating Panginoon. Tayo po'y magpuri at sumamba sa ating Diyos. Thanks to the Lord, God and King, His love endures forever. He is good above all things, His love endures forever. Sing praise
Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Tuloy po tayong sumamba. Mawit, magbigay ng papasalamat sa ating Hari. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Pwede pa tayong umawit sa Panginoon. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart.
awit ng pagsamba sa ating Panginoon at patuloy na bigyan siya ng papuri, pagsamba. Lord, I come to you. Lord, I come to you. Let my heart be changed in you, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know. Lord, I come to know the weaknesses I see in me. Feel me strip away by the power of your love. Hold me close. Lord, unveil my eyes. Unveil my eyes. See your face to face, the knowledge of your love. Lord, renew my mind. As your will unfold in my life, in living every day, the power of your love. Hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Bring me near. Draw me to your side. Bawat lyrics na awit po natin, gawin po natin isang panalangin. Nasa highway. As
as I wake, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. One more time, hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I wake, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Bring me near. Draw me to your side. And as I wake, I rise up like the eagle, and I will soar with you. I will soar with you. Your spirit leads me on. The power of your love. Amen. Hallelujah. Sa Diyos po lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga awitin na tunay nga po na nakatutulong po sa aming buhay, O Lord. Napakasarap umawit para sa inyo, Panginoon. Ang lahat po ngayon ay para sa iyo. Ang aming awitin na pinagkakaloob sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat, O Lord. Dakila ka, O Diyos. Ikaw po makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang hari ng mga hari na dapat ay tignan ang lahat ng tao, Panginoon. Ang papuri ay para sa iyo lamang, O Lord. Na ito ay binibigay ng bawat isa sa amin, na nananampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya nga po, napakadakila mo, Panginoon. Ang iyong pag-ibig ay walang katulad, walang hanggan, na pagbibigay mo sa amin, lalo sa mga pangangailangan namin sa buhay, Panginoon. Ang proteksyon ay pinagkakalob mo sa amin sa lahat. Kasama ka namin, O Lord. Be with us always, Panginoon. Salamat po sa lahat ng pinagkakaloob mo sa amin, O Lord. Bagamat kami po ay nagkakamali sa araw-araw, patawarin mo po kami, O Lord. Kung ano man po nagagawa namin, ano man po nasasabi namin, ano po naiisip namin na hindi ayon sa iyong kalooban, hinihingi po dahil kami po ay napapaligiran ng mga masasamang elemento, Panginoon. Pero dahil sa kasama-sama ka namin, ay hindi po kami matatakot, O Lord. Kayo ang babangga sa lahat ng mga ito, Panginoon. Kaya nga po, sa mga nangyayari po sa aming paligid, O Lord, humihingi po kami ng patawad sa iyo.
lalo na po yung mga nangyari po sa, alam naman po natin, milyon-milyon tao po na sumugod po sa Quiapo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kayo naman po ang talagang tumutulong sa kanila. Kaya lang po, nawawala sila sa inyong paningin, sa inyong tulong, O Lord. Iba po ang nasa isip nila, O Lord. Kaya nga po, pinapanalangin po namin na magkaisa po ang lahat-lahat po na dumadakila sa iyo at nananampalataya sa iyo, na baguhin mo ang kanilang mga pag-iisip, baguhin mo ang kanilang mga puso, na alam naman po nila na hindi ka aya-aya to, na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, O Lord. Salamat po sa amin na natagpuan ka po namin sa aming buhay. Bagamat sa ilang panahon, Panginoon, at tunay nga po, nakita namin ang kadakilaan mo sa buhay namin. Hindi mo kami pinababayaan ano man ang mangyari, Panginoon. Tulad na nga po ng mga bagyo, ng mga kung ano-ano mga kalamidad na dumating po sa amin, O Lord. Nawa, magising na po ang mga taong ito, Panginoon, lalo na po yung mga nasa pamahalaan na may ginawa na hindi karapat-dapat, na hindi kasiya-siya sa iyo, Panginoon, O Lord. Alam namin na magkakaroon ito ng katugunan. Ikaw pa rin po ang gagawa ng kaparaanan, Panginoon, na magbago sila, na maging patuloy na umunlad ang aming bayan, Panginoon. Sa inyo po namin ipinagkakaloob ang lahat-lahat ng ito. Wala po kaming magagawa talaga, Panginoon, ang hindi umasa sa iyo, ang hindi manalangin sa iyo, ang hindi talagang kakapit po kami ano man ang mangyari. Oh Lord, salamat po, at nararamdaman din po namin sa amin, sa mga pamilya namin, na hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Sa mga ama ng tahanan na nagtataguyod ng kanilang pamilya, sa mga ina na tumutulong din sa kanilang kabuhayan, Panginoon, at sa mga kabataan na nawa, Panginoon, makita nila ang kapangyarihan mo, makita nila ang dakilang pagmamahal mo sa bawat nilalang na nananampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya wala po kaming lalapitan kundi kayo lamang, O Lord, dahil kayo po ang makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang nag-create sa amin. Kaya wala po kaming ibang sasambahin, O Panginoon. Kayo lamang po. Nakita namin ang kadakilaan mo, Panginoon, at ngayon nakikita ang mga nangyayari po. Ipinapakita mo na po, ipinapaalala mo na po, na nalalapit na po ang inyong pagdating. Ito mga kalamidad na ito na nangyayari na po sa aming paligid. Salamat po, at hindi po kami kasama doon, Panginoon. Pero pinagpe-pray pa rin po natin ang mga ito na nasalanta ng bagyo, nasalanta ng kung ano-ano mga kalamidad na ito, O Lord, na ipinapaalam mo na rin, ipinapakita mo na rin, Panginoon, na nalalapit na ang iyong pagdating. Kaya nga po, ang mga tao, lahat po kami, Panginoon, ay kailangan na pong lumapit sa iyo. Kailangan na pong manalangin sa inyo, Panginoon, sa araw-araw na aming buhay. Ikaw lamang po ang makakatulong sa amin sa lahat ng sandali, O Lord. Sa mga kabataan na aming tinataguyod din, O Panginoon, sila po ang magiging pag-asa ng bayan sa susunod na henerasyon. Sila na po yung susunod sa amin, Panginoon, kaya salamat po. Patuloy po na lalabas ang inyong mga adhikain para sa amin. Ang mga plano namin na iniahain namin sa inyo, Panginoon. Ang aming buhay na aming ipinagkakaloob sa inyo, wala na pong iba, kundi kayo lamang, O Lord. Kayo lamang ang aming susundin, Panginoon, dahil wala po kaming magagawa kung wala kayo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po sa mga tao na nagkakaloob na rin ng kanilang mga kaya sa mga tao na nangangailangan din ng mga tulong, Panginoon. Marami pong tumutulong na mga unawaan nila at nakikita nila na yung kanilang kayamanan ay naitutulong din po nila sa mga maralita, sa mga nangangailangan. At nawa, Panginoon,
bagyo, nasalata ng kalamidad at lahat-lahat po, Panginoon. Kaya nga po, Lord, lumalapit po kami sa inyo, Panginoon. Salamat po sa kanila na hindi po sila nagpupulang. Ganon din po yung aming bayan, Panginoon. Tulungan ko po na umasenso muli kami, Panginoon. Napakarami pong pera na nawala po, Lord. Napakayaman ng aming bansa dahil sa lahat po ay binigay mo po sa aming bansa, Panginoon. Meron kaming katubigan, meron po kami mga falls, meron po kami mga karagatan na nagbibigay ng trabaho sa mga fishermen, O Lord. Meron mga biyaya na ito na pinagkakaloon sa amin. Ngunit ang dahil sa mga bagyo na dumarating ay nawawasak po ang lahat. Pero alam namin, Panginoon, nagtitiwala po kami sa inyo. Hindi mo po papabayaan ang bansang Pilipinas. Tulungan mo po ang aming presidente, Panginoon, sa mga panahon na ito ay nagkakaroon po ng mga hindi pagkakaunawaan, O Lord. Nawa, Panginoon, lumapit po kayo sa kanya, Panginoon. Inihiling po namin ito sa inyo, Panginoon. Loobin mo po na makilala niya kayo. Loobin mo po na makita niya ang kagandahan ng pagsunod sa kanya, Panginoon. Pagsunod sa Panginoon. Nagagawin mo ang lahat ng makagaganda sa iyong nasasakupang mamamayan, O Lord. Ingatan mo po ang aming Pangulo, pati na rin po yung mga taong talagang nagmamalasakit para sa aming bayan, O Lord. Sa buong Pilipinas, O Lord. Salamat po. Church, Lord, salamat po. Meron po ang lakas ng tapos PC, O Lord. Tumigil po ang tao ng sige po ng kayo po. Kayo po. Po. Lumalapit sa inyo po kami nagtitiwala, Panginoon. Lord, salamat po sa mga plano namin. Salamat po sa mga sa aming katiwasayan sa araw-araw, Panginoon, na hindi kami malulugmog sa nangyayaring ito sa aming paligid, kundi lalakas po lalo ang aming gagawin ng dahil sa inyo, dahil kasama ka namin sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Hindi mo po kami binibigyan ng katakutan, Panginoon. Instead, strength na magtataguyod sa amin sa pagkilala sa inyo at sa aming pagpunta sa inyo, Panginoon. Alam namin na darating ang panahon na yon na kami po ay makakasama sa inyong kaharian, O Lord. Kaya nga po, narito po kami, O Lord. Kailangan po naming magtiwala sa inyo. Kailangan po naming magbasa ng iyong mga banal na kasulatan. Nandoon po ang lahat ng kautusan. Nandun po ang lahat ng dapat gawin ng bawat isa sa amin na nananampalataya sa iyo, Panginoon. Para lang sa ganon ay hindi namin makalimutan ang lahat, Panginoon. Alam namin na sa aming pagdako sa inyo ay maaring kami ay inyong tanungin ano ang pagkakakilala mo sa akin. At nawa, Panginoon, marami kami masasagot na kadakilaan na ginawa mo sa buhay namin, O Lord. Lagi kami magtiwala sa inyo. Huwag kaming dadako sa mga kayamanan ng mundo, kundi kayamanan sa langit ang aming iisipin mula ngayon, O Lord. Dahil sa mga nangyayari po, kailangan na po, kayo na po ang aming iisipin. Kayo na po ang uunahin namin sa lahat ng sandali, Panginoon. At sa mga oras na to, Panginoon, sa muling pagdako sa aming Bible, Panginoon. O Lord, pagpalain mo po
Pagpalain mo po ang aming pastor na siya magbibigay ng iyong banal na mensahe. At itong mensahe na to ay maririnig namin mula sa aming tenga, mula sa aming mata, at higit sa lahat sa aming puso na dadako ito. At ito ay lalabas sa amin, sa labas ng pamilya namin, sa lahat po na matutulungan namin sa mga banal mong mensahe, Panginoon. Dahil yun naman po ang gusto mo, Panginoon, ang tumulong, Panginoon, sa lahat. Kaya, Lord, tunay nga po na mahal namin kayo. Tunay nga po na nasa inyo ang aming presensya. At yung walang maliw na pagmamahal na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat po. Marami pong salamat, Panginoon. Kaya nga po, araw-araw po, magbabasa po kami ng banal mong salita. Dahil doon, maiiwasan po namin ang anumang hindi maganda, Panginoon. Dahil sa mga turo mo, matututo po kami, maibabahagi namin ito sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, at higit sa lahat, sa mga taong makakasalamuhan namin na ayaw pa talagang tumanggap sa iyo, Panginoon. Na napakatigas ng mga puso nila, Panginoon. Nawa, Panginoon, baguhin mong lahat ng ito, Panginoon. Yung mga hindi pa talaga naniniwala sa iyo, O Lord. Alam naman po natin, na alam din po nila, Panginoon, na iba nga lang po ang na ito. Pati na rin po ang mga taong nasa gobyerno, O Lord. Maraming pong salamat, Lord. Thank you po sa inyong pag-iingat sa amin sa araw-araw. Salamat po sa mga natatanggap naming biyaya sa inyo. Maging ito'y maliit o malaki, Panginoon, napakalaking biyaya po para sa amin. Ang kami po makita namin na kami ay sa araw-araw ay nakakagising ng maayos, ng masaya, ng may magandang damdamin. At higit sa lahat, Panginoon, yun nga po, ang iyong liwanag ay lagi namin nakikita sa inyo. At nawa, Panginoon, sa lahat ng natututunan namin ito mula sa iyo, makita sa aming katauhan, ang aming salita, ang aming gawa, ang aming mga panuntunan sa buhay. Nawa, Panginoon, maging maayos po ang lahat. Maraming pong salamat, Lord. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan. Maraming salamat sa taimtim na panalangin ng Leonie. Salamat po sa papagpalang pag-aawitan din na siyang nagbibigay ng puri sa ating Panginoon, pangungalanan ng ating music team, at sa lahat pa po ng mga kumilos mula pa nung umpisa ng ating pananambahan. Magandang umaga po sa inyong lahat at January pa naman, Happy New Year po ulit. At nakailang init na po ang mga tira-tira ng mga handaan. Hanggang kahapon ay kinakain ko pa rin po yung baon namin ng biyahe papunta dito. Parang isang linggo, mahigit na lumipas. Yung baon pa rin mula Samar ang kinakain ko kagabi. So, pero praise the Lord sa kanyang provision. Ibig sabihin, nakakatipid tayo. Pagkatapos na medyo magastos na mga selebrasyon, nakakapagtipid tayo. So, sa umagang ito po ay magpapatuloy na tayo sa ating tema, which is Journeying with God. Ang ating paglalakbay kasama ang Diyos. Last time, in-emphasize ng ating mensahe na mula pa man noon, ang isa sa mabigat na kadahilanan kung bakit nilikha ng Diyos, hindi lang lumikha ng tao, kundi lumikha siya ng isang paraiso, isang garden na kung saan doon niya nilagay ang tao na kanyang nilikha upang sila ay kanya makasama, makasalamuha, makaniig. It's a very kumbaga, inilarawan sa atin ng mas may intindihan ng ating makataong mga kaisipan to describe God that He was walking in the garden. Kahit na alam naman natin na ang Diyos ay isang espiritu, inilarawan siya parang naglalakad. And metaphorical siya, figurative siya, pero at the same time, nandoon yung
ang nais talagang sabihin sa atin ng nagsulat ng Genesis is that, ni Moses, na siyang sumulat ng Genesis, na talagang um, ito yung nangyayari bago pa man yung pangit na pangyayari na kumain si Adan at si Eva ng prutas mula dun sa puno na pinagbabawal. Ito isang regular na pangyayari na ang Diyos ay naglalakad kasama si Adan at si Eva sa kanilang garden, sa kanilang hardin, sa kanilang paraiso. So, sa pag-uumpisa ng ating tema, pupunta na tayo sa ating quarterly theme, kagaya nga ng in-announce ko kahapon. And ang ating magiging tema mula January hanggang February is the God of the journey. Ang Diyos ng paglalakbay. Kung ang ating tema ay paglalakbay sa Diyos, kasama ang Diyos, pag-usapan muna natin, sino ba tong Diyos na nagyayaya sa ating lumakbay kasama siya? O na siyang nais talaga tayong makasama sa isang paglalakbay, o isang journey of our faith. Ang tanong is that, gaano po ba kahalaga na kilala natin yung kasama natin sa paglalakad? Gaano ba ka-importante na mapagkakatiwalaan mo yung taong kahit nga lang sasakyan mo ng Grab, or ng taxi, o yung kahit aangkas ka ng angkas or joyride or move it, mapagkakatiwalaan ba siya? Sa mga ganong paggangyayari, binibigyan tayo ng kahit katiting na impormasyon ng Grab o ng angkas na kahit paano ito yung magdadrive sa akin. O kaya kapag para sa mga singles, may pag-date ka, mas madali na ngayon mag-research kung sino ba tong tao na to. And I remember one time, nito lang tong umpisa ng taon, naglakad kami ni Kara na isang gabi. He was asking me, actually hindi pala. She was asking me kung kailan daw yung pwede na siyang maglakad na mag-isa, na maglalakad lang for exercise or pumunta sa kina Liam, kina Jelly, kailan daw niya pwedeng gawin yon. Sabi ko, pag nakabisado mo na yung nilalakaran mo, yung makabisado mo na yung direksyon, pero ang pinaka-importante din is yung matuto ka rin mag-ingat. Isa sa mga binigay ko sa kanya na pag-iingat na advice is yung wag mong entertain ng mga strangers. Kapag may kumausap sa'yo na tao na hindi mo kilala, ignore mo na lang. Why? Kasi sabi ko sa kanya, wala namang importanteng transaksyon ang isang adult person sa isang bata. Kung may importante man, sa magulang, hindi sa bata, lalo na kung stranger ka, hindi ka makikipag-usap sa bata para sa isang napakahalagang impormasyon o isang transaksyon. So, sabi ko sa kanya, kapag hindi mo kilala, just ignore them. Hindi mo alam kung, hindi mo sila kilala eh. So, kaninang umaga naman, nag-usap kami ni Julie, isa sa mga nabanggit ko yung nag-a-add sa, pag-usapan namin yung mga nag-friend request sa Facebook. Diba? And sometimes, medyo nakaka-frustrate yung mag-a-add sa'yo ng mag-send sa'yo ng friend request, tapos hindi mo kilala, pag-check mo, nakalock yung profile. Alam mo yun, naranasan nyo ba yun, na parang gusto mo makipag-friend, pero hindi mo ako binibigyan ng clue kung sino ka. So, ang hirap na when you encounter people who are not willing to be known first, na makilala muna. And kung ibabalik natin ang tanong sa Diyos na nagyayaya na lumakad tayo kasama siya, who wants us to walk with Him, how important is it na makilala natin siya muna, no? And I think that is important. I think kung tayo kasi bilang mga Pinoy, we grow up knowing that there is God. But at the same time, we also grow up ng maraming conception sa Diyos na medyo skewed or vague, hindi natin masyadong alam. Sino ba talaga itong Diyos na to? Kailangan ba ipagpilitan ko sarili ko sa Kanya? Gusto niya ba ako? Kailangan ba ako magsumikap para lang mapansin niya ako?
No, mabigyan niya ako ng atensyon, mabigyan ako ng grasya, kailangan ko ba magpagal, kailangan ko ba magpakasakit para lang mapansin ako ng Diyos na to, para ibigin niya ako? Is that the kind of God who I want to walk with, ano? So maraming tanong. And it's important to start this journey with God. It's important to know, sino ba ang Diyos na to? Who is this God? Is He good? Mabuti ba siya? At kung mabuti nga siya, mabait siya, maraming mabait at mabuting tao pero hindi ako kayang ipagtanggol. I can be kind, I can be good, pero wala akong pera. Wala akong maipoprovide. I can be kind, I can be good, pero kapag sometimes may mga dilubyo, unahin ko yung pamilya ko kaysa pamilya mo. Ano? Kasi yun yung calling ko as a father. Ano? So, you cannot trust me every time. I cannot be dependable in every time. Ano? So that's who I am. I can be good, I can be kind, pero may mga limitasyon. Now, this God, can He be trusted? Itong Diyos na to, mabuti siya, sige, pwede na natin ibigay na impression sa umpisa, mabait siya, sige. Pero kaya niya ba akong iligtas? Kaya niya ba ako ipagtanggol? If He's good, is He powerful? Na kaya niya akong ipagtanggol, kaya niya iligtas yung sarili ko, yung buhay ko, yung mga taong mahal ko, yung buong mundo. May magagawa ba siya sa problema ng mundo? Diba? And when we start reading the Bible, flipping the pages, kasi Genesis pa lang hanggang sa first 5 books of the Bible, and which is our focus today, we realize that He desires to be known. Gusto ng Diyos na makilala siya. He is calling us to walk with Him, but He is also willing to be known. Gusto niyang makilala natin siya. And that is that will be the focus of our Sundays kapag ako ay nagpipreach, ano, yun yung magiging focus ko at least 3 Sundays, ano. The God who wills to be known. The God who desires na makilala siya. It's everywhere in the Bible, mga kapatid, that God wants to be known by the people na gusto niyang makasama. But let's focus today sa isang passage sa Bible that talk about one of the major events sa buong history ng mula Israel hanggang Christianity. At yun yung time ng Exodus. Meaning yung pag-alis nila mula Egypt papuntang land of Canaan or yung magiging Israel nation na binibigay sa kanila na land. And at that point of time, when Moses, alam ni Moses na hindi siya makakapasok sa mismong promised land, tinawag niya yung buong Israel and he talked with them, binigyan niya maraming instructions, binigyan niya ng maraming mga commands na naibigay naman na before nung nandun pa sila sa Mount Horeb, nung una nilang na-encounter ng Diyos, ng Israel. And then dito, lumipas yung isang henerasyon. 40 years na lumipas. So at least isa o dalawa, may overlap ng mga henerasyon na lumipas na. At nire-remind niya ang bagong henerasyon ng mga ibinigay na commandments ng Diyos. Pero hindi lang yun ang binigay niya. Meron siyang essay na sinabi na nirelay si Moses na sinabi mismo ng Diyos sa kanila. And that we will be talking about is found in Deuteronomy chapter 4. At hihilingin ko po kayong lahat na tumayo sa pagbibigay galang sa salita ng Diyos. Makikita natin ang salita ng Diyos sa umagang ito sa Deuteronomy, Old Testament, chapter 4, verses 32 hanggang 40. Deuteronomy chapter 4, verses 32 hanggang 40, NIV. Ito yung huling huling book ng Pentateuch or ng Torah, the first 5 books of the Bible. So babasahin ko po ng chapter 4, verses 32 hanggang 40 mula sa New International Version. At ang sabi po dito, magandang mag-reflect sa sinabi ng Diyos dito. Sabi niya, "Ask now about the former days, long before your time.
From the day God created human beings on the earth. So merong backtrack mula Genesis chapter 1. From the day God created human beings on the earth. Ask from one end of the heavens to the other. Mula doon hanggang doon, ng kalangitan. Has anything so great as this ever happened? Or has anything like it ever been heard of? Yung alin, yung paglilikha ng Diyos. Or has any other people heard the voice of God speaking out of fire as you have and live? Now, he was talking to them about yung paglalakbay nila sa desierto or sa wilderness na may pillar of fire na siyang nagiging simbolo ng presensya ng Diyos, at kung saan nagsasalita siya mula doon sa fire na yon. Na kapag nagsasalita, buhay pa rin kayo. Because for them, when God talks through a fire, God is a consuming fire, ikakamatay dapat ng mga tao yun. Pero sila, nabuhay sila. Verse 34, has any God, meron bang Diyos, ever tried to take for himself one nation out of another nation? By testings, by signs and wonders, by war, by a mighty hand and an outstretched arm, or by great and awesome deeds, like all the things that the Lord your God did for you in Egypt before your very eyes. So pinapaalala sa kanila ng Diyos through Moses, ano ba ang mga ginawa ng Diyos nung iniligtas niya kayo mula sa Ehipto? Verse 35, you were shown these things, eto na, so that you might know that the Lord is God, and besides Him, there is no other. From heaven, He made you hear His voice to discipline you. On earth, He showed you His great fire, and you heard His words from out of the fire. Because He loved your ancestors and chose their descendants after them, He brought you out of Egypt by His presence and His great strength to drive out before you nations greater and stronger than you, and to bring you into their land, to give it to you for your inheritance as it is today. Acknowledge and take to heart this day that the Lord is God in heaven above and on earth below. There is no other. Keep His decrees and commands, which I am giving you today, so that you may go well with you and your children after you, and that you may live long in the land that the Lord your God gives you for all time. Blessed be the Lord our God for the reading of His Word. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Napakaganda ng passage na ito. Actually, maraming similar passages pa. Pero I'm choosing this kasi ito yung final messages, isa sa mga huling salita ni Moses bago siya maiwan, habang papasok na yung bago siya mamatay din, habang papasok na yung mga Israelites or mga Hebrews papasok ng the promised land, yung Canaan na magiging Israel, Also, I'm following a pattern or a format na from a book, from very, very good book, The Mission of God by Christopher C.J.H. Wright. Si Christopher Wright, ang focus niya is yung mission ng Diyos, and itong part na to ng book, ng chapter ng, it's a biblical theology, hindi siya systematic theology, biblical theology in the book na ganito kakapal. So, from time to time, ito yung binabalik-balikan ko whenever I want a fresh perspective sa buhay ng isang Kristiyano, sa how God moves in our lives, and also reveals Himself through the Bible. So, ito yung format na sinundan ko, yung kay Christopher J.H. Wright, C.J.H. Wright. So, dito sa passage na binasa natin sa Deuteronomy, there are two things. Kung nais magpakilala ng Diyos, at sinabi niya mismo, sabi niya, ginawa ko lahat ng to, pinakita ko lahat ng to. Sa verse 35, sabi niya, you were shown these things so that you might know that the Lord is God. That you might know God.
Naalala niyo yung laging kinakanta na taken also from Psalms? Uh, I will be still and know your God. Kasi sinabi yun ni God, be still and know that I'm God. You know? It's about knowing Him. And kapag kilala mo siya, magiging kampante ka. So, bakit ka makakampante? Sino ba siya? Paano ba siya? Bilang isang Diyos. And why is He telling the Israelites now na papasok na kayo dito sa bagong lugar na ibibigay sa inyo? And before that, ang daming ginawa ng Diyos para sa inyo. Yes, para mag-benefit kayo, but also so that you might know that the Lord is God. Inuna pa nga yan, priority niya yan, that you might know before niya sinabi na kapag ginawa niyo to, you might go well, you and your children, you might live long. So, after pa ng mga benefits, the first benefit na ginawa ng Diyos, na sinabi ng Diyos is that we might know, or the Israelites, the Hebrews, might know Him. Kapag sinabi kong Hebrews, yung Israel yun, pero very specific pa dito, they're Hebrews, no? Mga descendants ni Jacob. So it's the priority talaga na sinabi ni God is that you might know that the Lord is God. So the Lord made Himself known to Israel. Pinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa Israel. Sa paanong paraan? Sasabihin natin, sa Bible, wala pa naman silang Bible that time. But nagpakilala ang Diyos sa kanila through their experience of His grace and power. Nakilala nila ang Diyos sa pamagitan ng naranasan talaga nila. Nakita nila, nasaksihan nila, nangyari sa buhay at sa kanilang mga pamilya at sa kanilang buong lipunan bilang mga Hebrews, bilang mga descendants ni Jacob, bilang Israel. They experience His grace. They experience His power. That's how God revealed Himself to them. That's how they know na gusto magpakilala ng Diyos. At itong sinasabi niya sa verse 35, you were shown these things. Ano yung these things? Yung pagliligtas niya sa kanila mula Egypt. At yung pagliligtas niya sa kanila through the wilderness. At ang pagbibigay ngayon sa kanila ng promised land. And even before, pinapaalala sa kanila, paano create? Sino ang nag-create ng buong mundo? Sino lumikha ng mga tao? Sino lumikha ng lahat? And so, sinasabi ng Diyos, so that you might know me, that I am the Lord, your God. Ang una natin makikita dito that we can reflect on dito sa sinabi ng Diyos is that the Lord is incomparable. The Lord is unique. Incomparable. Wala siyang katulad. Yung mga magagandang kanta, wala kang katulad. Tsaka, who compares you? Kasi yan ang mga kanta. Yan actually, kuha yung mga kanta na yun. Hango yun mismo sa Old Testament. Talking about how incomparable God is. Walang kagayang Diyos. Now, I would like to talk a little bit of yung pananampalataya, yung pananaw ng mga Israel. Kapag sinabi natin ngayon na meron tayong laging kinakanta na ikaw ang tunay na Diyos, di ba? And for modern Christians, lahat naman ng Christians, from the very beginning, we know that there's only one God. Tama? There's only one God. But from the Old Testament, sa history ng Israel, sa panahon nila, they live in a time where there are a lot of gods. Now, I'm not still saying kung totoo ba yung mga gods na yun o hindi. Basta nag-i-exist yung mga Diyos na yan sa kanya-kanyang mga relihiyon, kanya-kanyang mga civilizations. Egypt, Mesopotamia, Arcadia, Samaria, and then later on, yung Babylon. They have their own gods. And especially Egypt, ang daming gods ng Egypt. And sila, Israel, nakapwesto doon bilang mga slaves. And sinong Diyos nila? Yung Diyos ni Jacob, yung
ninuno namin, yung lolo namin sa lolo, ano? Ni Joseph, ni Abraham, ni Isaac. Pero wala kaming personal encounter with them. Wala kaming temple kung saan ganito na pag-uusapan siya. Nababasa lang namin siya naikukwento lang siya sa amin ng mga elders namin. Ganon ang perspective ng mga Hudyo. And what they know about reality is that there are lots of gods. So from that very beginning of their faith, hindi sila kagaya ng Pinoy na paggising ng Pinoy, Muslim ka man o Kristiyano, isa lang ang Diyos. Diba? Pero meron akong naririnig. Kinikwento sa akin ng mga magulang ko at narinig ko sa mga elders ko kapag nagpapahinga sila mula sa paggawa ng mga buildings at mga pyramids at mga kung ano-ano mga pinapagawa sa kanila. Hindi ko siya kilala, pero gusto ko siyang makilala pa. And then one time, dumating si Moses at sinabi, itong Diyos na yan, itong Diyos na kinikwento sa atin ng mga ninuno natin, ililigtas niya tayo mula sa Ehipto, sumama na kayo sa akin. At sumama nga sila, ginawa ang lahat ng mga milagro, tinalo lahat ng mga Diyos ng Egypt through the plagues. Tinalo lahat. At pinapakilala at nagpapakilala ng patuloy ng Diyos habang naglalakad sila sa wilderness for 40 years, nakilala nila ang Diyos. And for 40 years, na yan ang siyang nagtanggol sa inyo. Ang Diyos na yan ay nagpakita bilang apoy at kinausap kayo ng buhay pa rin kayo hanggang ngayon. Ang Diyos na yan ang nagtanggol sa inyo. Ang Diyos na yan ang gumawa ng lahat ng kabutihan para sa inyo. Sinabi niya, besides Him, there is no other. Ito yung huling mga kwento ni Moses. Balikan natin ang isa sa mga unang kinento ni Moses mula nung tumawid sila sa Sea of Reed na popularly iniisip natin na Red Sea. Pero it's a Sea of Reed kasi dami mga reeds sa lugar na yan. It's a Sea of Reeds. Tumawid sila doon, hinawi, nahati, na parang buhok yung dagat. At tumawid sila. And after doon, pagkatawid, kumanta si Moses. At ito, basahin ko po sa inyo sa Tagalog ang inawit ni Moses. Exodus chapter 15 verse 1. Noong magkagayoy, inawit ni Moses at ang mga anak ni Israel ang awit na ito sa Panginoon. At sinabi, ako'y aawit sa Panginoon, sapagkat siya'y nagtagumpay ng kaluwalhati. Ang kabayo at ang sakay niyaon ay kanyang ibinulusok sa dagat. Ang Panginoon ay aking lakas at awit at siya'y naging aking kaligtasan. Ito'y aking Diyos at siya'y aking pupurihin. Diyos ng aking Ama at siya'y aking tatanghalin. Kapag binabasa ko ito, imagine natin, first time mo itong marinig, first time mo unti-unti nakikilala ang Diyos na ito na nagtatanggol sa inyo. Dahil noon, wala kang encounter sa Kanya. Ngayon, puro encounter with God, saving you from Egypt. At ito ang sinasabi ni Moses sa kanila. Ang mga karo ni Paraon at ang kanyang hukbo ay ibinulusok niya sa dagat at ang kanyang mga piling kapitan ay ipaglulubog sa dagat na mapula. Ang mga kalaliman ang tumatabon sa kanila. Sila ay lumubog sa mga kalaliman na parang isang bato. Nasaan na ako medyo? Na parang isang bato. Ang iyong kanan o Panginoon ay maluwalhati sa kapangyarihan. Ang iyong kanan o Panginoon ay dumudurog ng kaaway. At sa kalakhan ng iyong karilagan ay ibinubuwal mo yaong bumabangon laban sa iyo. Yung ipinakikita ang iyong pag-iinit at nililipol silang parang dayami. At sa hihip ng iyong ilong ay natitipon ng tubig. Ang mga agos ay nagsilagay na parang isang bunton.
Ang mga kalaliman ay namuo sa gitna ng dagat. Sinabi ng kaaway, aking hahabulin, aking haabutan. Magbabahagi ako ng samsam. Ang aking nasa ay masisiyahan sa kanila. Aking bubunutin ang aking tabak. Lilipulin sila ng aking kamay. Ikaw ay nagpahihip ng iyong hangin at tinabunan sila ng dagat. Sila'y lumubog na parang tingga sa makapangyarihang tubig. Then ito, mahaba-haba pa to pero basahin ko ito muna sa verse 11. Itong pinaka middle part ng song ni pinaka-chorus ni Moses. Sabi niya, sinong gaya mo, O Panginoon? Who compares to you, O Lord? Sinong gaya mo, O Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo maluwalhati sa kabanalan, nakasisindak sa pagpuri, na gumagawa ng mga kababalagan? The very first thing na naiintindihan, nagagagap, na parang bata, naiintindihan unti-unti ng mga Hebrews, ng mga Israelita when they have been encountering God for the very first time in their lives. Unti-unti, parang bagong Kristiyano, nakikilala na unti-unti sino ang Diyos. Ito ang nai-emphasize sa kanila. Walang katulad ng Diyos na to. At kung meron man may iba pang Diyos, yan kasi ang pananaw nila that time. Meron mga Diyos-Diyosan. Now, hindi natin pinag-usapan kung totoo o hindi, pero sa perspective nila sa panahon nila, nandyan yan. Nandyan. That's how they understand monotheism back then. It's more like mono-Yahwehism, no? There's no other like Yahweh. Walang katulad. Who compares to you? Yan ang unti-unti nilang naiintindihan. The Lord is incomparable. The Lord is unique. Through their understanding this, nagpapakilala sa kanila ang Diyos sa pamamagitan ng mga milagro, sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanila, sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila, sino ba yung may likha ng lahat? Sino ba sa kanila tumalo sa lahat ng kaaway? Sino ba sa lahat ng to ang kayang magligtas ng isang bansa mula sa isang bansa? Rhetorical question. Wala nang iba. Dahil ang Diyos, wala siyang katulad. That's one of the most repeated na katotohanan sa Old Testament. There is no God like our God. There is no other God like Yahweh. Pangalawang katotohanan na pinapakilala ng Diyos tungkol sa Kanya through everything is, nung sinabi niya, that you may know that the Lord is God. Ang Yahweh ay ang nag-iisang Diyos. The God. Ano? Mas maintindihan natin siya kapag inalis natin yung confusion kasi ang Lord God sa kay Yahweh talaga yan naka-attribute. Ano? Kapag sinabi lang na God, that's generic. Pero sa Old Testament, Lord God, that's Yahweh. That's the one God na nagpakilala sa kanila. At ang pinapakilala niya is that the Lord is God. Now, dito sa binasa natin sa Deuteronomy, yung kanina, before Exodus, yung Deuteronomy, although yung Deuteronomy is yung last part, sa Deuteronomy, nire-recall, pinapaalala sa kanila ni Moses, ano mga ginawa ng Diyos? And hindi man natin mahanap mismo yung exact na term, but Moses is actually reminding them, or the Lord is reminding them through Moses, that the Lord God is sovereign King. Siya yung dakilang makapangyarihang hari na kayang pabagsakin, pataobin ng sino mang mga hari sa panahon na yan. At kahit yung mga Diyos-Diyosan ng mga haring yan, ay kaya rin pabagsakin. Dahil ang Diyos natin ay ang dakilang makapangyarihang hari. The Lord God is not just incomparable, He is the sovereign King. Now, pag binalikan natin yung mismong kanta ni Moses, doon sa binasa ko kanina na Tagalog, sa dulo nito, sinabi din ni Moses,
Sila ay iyong papapasukin at sila ay iyong itatayo sa bundok na iyong pamana sa dako o Panginoon. So this is looking forward sa Deuteronomy na kung saan tatawid na sila sa promised land. So ito, medyo kinoconnect natin yung both ends, yung pag-alis sa pagdating. Yung pag-alis nila, yung pagtawid sa dagat hanggang sa tatawid na sila. Isa sa mga, actually hindi lang isa, the most powerful imagery na common sa dalawang binabasa ko ngayon in Deuteronomy chapter 4 tsaka Exodus chapter 15 ay nasa tubig sila. Itong Exodus, tumawid sila sa tubig. Itong Deuteronomy, tatawid na naman sila sa tubig. Yung isa, sa Red Sea or sa Sea of Reed, sa Deuteronomy, tatawid sila ng Jordan kasi pupunta sila ng promised land na. Paalis ng biyahe, pagdating sa paroroonan na nila. At ang pagdating sa paroroonan, nire-recall ni Moses lahat ng ginawa. Pero mula nung umalis sila, ito ang sinabi din ni Moses. Sa lahat ng ginawa ng Diyos, sabi ni Moses, O Panginoon, na sa dako, O Panginoon, na iyong ginawa sa iyo upang iyong tahanan sa santuaryo, O Panginoon, na itinatag ng iyong mga kamay, ang Panginoon ay maghahari magpakailanman. No doubt, sa atin kasi medyo hindi ito pumapasok agad-agad eh. Pero no doubt, sa imagination, sa pananaw, sa perspective, sa pananampalataya ng mga Hudyo, hanggang sa New Testament, sa totoo lang, na dapat din na angkinin natin na pananaw at i-adapt natin sa ating pananampalataya sa mismong ebanghelyo, kung ano ang ebanghelyo. Ang Diyos ay hari. At siya ay maghahari magpakailanman. Kaya nung ipinanganak si Jesus, ang sabi ng anghel kay Maria, His throne will have no end. He will be like David, and His kingdom will be no end. Iisa lang ang magkakaroon ng kaharian na walang katapusan. Ang Diyos. I'm getting ahead dun kay Jesus. Sa mga next Sundays pa natin pag-uusapan yung paghahari ni Jesus. Pero dito, muna tayo sa paghahari ng Diyos na magpakailanman. No doubt, iisa lang ang intindi ng mga Hudyo o ng mga Hebrews nung narinig nila ito. Ang Diyos ay hari. At hindi lang basta hari. Walang maikukumpara sa Kanya. Siya ang dakilang, makapangyarihan, sovereign na Diyos, na hari. Sinundan niya ito, sabi ni Mo, sapagkat ang mga kabayo ni Paraon o ni Pharaoh ay nagsipasok pati ng kanyang mga karo at pati ng kanyang mga nangangabayo sa dagat at pinapanumbalik ng Panginoon ang tubig ng dagat sa kanila, datapwat lumakad ang mga anak ni Israel sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Ito yung pagkakakilala ng mga Israel sa Diyos. Wala siyang katulad at siya ang tanging makapangyarihang dakilang hari. Hindi si Pharaoh, hindi na kung sino pa man mga hari ng Babylonia na siyang maaalala nila nung nandun na sila sa Babylon. Ito yung mga inaalala nila, mga katotohanan. Hindi yung Assyrian king, hindi yung mga Egyptian kings, hindi yung mga kung sino pang mga Persian king, kung sino pa mga kings na susunod pa na may encounter nila. At sa currently, nung nasa Egypt sila, kahit yung mga Diyos ng mga Egyptians ay walang palag sa haring Diyos na ito. So mga kapatid, sa pananampalataya ng Israel, ang pagpapakilala sa kanilang Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang kabutihan. Na pinakita niya ng may kapangyarihan kung paano sila nakaranas ng kaligtasan, ng probisyon habang nasa wilderness sila, at ng pagpapaalala sa kanila kung sino lumikha ng mundo. Naalala nila o nakilala nila ang Diyos. Siya ay walang katulad. Siya ay dakilang hari. Nasabi ni C.J.H. Wright doon sa Biblical Theology book na sinasabi ko, The Mission of God, sabi niya,
Yahweh, Yahweh presents Himself as the God who wills to be known. Pinapakita ng Diyos sa Biblia na pinipresenta niya ang kanyang sarili bilang isang Diyos na nagnanais na makilala siya. This self-communicating drive, no? Intention ito mula sa Diyos. Walang makakapag-utos sa Diyos. Kagustuhan niya ito. Kung manalangin man tayo, Lord, I want to know you. Be encouraged, mga kapatid. Before mo pa naisip yan, gustong-gusto ng Diyos magpakilala sa iyo. Lord, I want to know you more. He is here. He wants you to know Him. So this self-communicating drive is involved in everything God does in creation, in revelation, in salvation, and in judgment. Lahat ng pagkilos ng Diyos, lahat ng word and work ng Diyos, nagpapakilala siya. Yan sabi ni C.J. Rice, human beings therefore are summoned to know Yahweh as God. Pinapanawagan ngayon tayong mga tao na kilalanin siya bilang Diyos on the clear assumption that they can know Him and that God wills that they should know Him. No? Tinatawag tayo ng Diyos, no? Like I've said, inaanyayahan na tayo ng maglakbay. Pero dito sa paglalakbay na to, inaanyayahan niya tayo na kilalanin siya with the assurance na pwede natin siyang makilala. They can know Him. And the assurance na they should know Him. No? Na the command that they should know Him. Kasi nagpapakilala siya. Then dapat natin siyang kilalanin because the Lord wills to be known through His powerful revelation, salvation, provision sa Israel. And now, mga kapatid, sa atin bilang mga Kristiyano sa panahon na to, we, BCFC, or sino man mga Kristiyano sa panahon ngayon, who are reading itong mga nangyari sa Israel sa Old Testament, and mababasa itong Deuteronomy chapter 4, Exodus chapter 15, and all other things na sinulat, na sabi nga ni Paul sa Romans, lahat yon na sinulat sa Scriptures are written so that we might be encouraged today. Sinabi din sa Hebrews na lahat yon, parang narinig mo yung boses ng Lord as long as it is called today, listen to His voice. So tayo ngayon, when we look back at this, binasa natin kung ano nakasulat sa Biblia, we look back as if nangyayari talaga din ito sa atin today. Dahil nangyari na ito noon at nangyayari ito ngayon. Of course, gustong-gusto makilala ng Diyos mainly through the Scriptures. Doon, masigurado tayo kasi yun ang nakasulat eh. Yun ang recorded. Yun ang sa tagal-tagal ng panahon sa ilang henerasyon ng mga Israelita, ng mga Kristiyano, kung paano nila dinocument, kung paano in-inspire ng banal na Espiritu na maisulat ang mga bagay nito para makilala natin ang Diyos. Through the Bible, through His Word, and His work as written, as revealed sa Biblia. Kaya magandang umpisa din ito sa January. Kasi sa January, dito sa Pilipinas, ito rin yung Bible Month. Pinapaalalahanan tayo sa kahalagahan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. And one of the main, probably at the top reasons kung bakit natin babasahin ang Bible at babasahin natin ano ba itong kwento sa Israel, ano ba itong kwento ni Jesucristo. Mainly because we can know God through the Bible. And we should know God through the Bible. Hindi sa iba pa mang mga kadahilanan pa. Of course, meron pa. Pero ito ang top priority. We should know God. At dito natin makikita that He is incomparable. That He is a sovereign King. But then, also, kagaya ng ginawa ng Diyos sa Israel, na madalas yung iba medyo nag-cringe dito or nag-iingat dito, at naintindihan ko kung bakit may caution, na dapat lang may caution, pero wag nating kaligtaan na gusto rin mangyari ito ng Diyos sa atin ngayon, hindi lang sa Israel.
That He wants us to know Him by letting us experience His grace in our own lives so that we can know Him. Gusto ng Diyos makilala natin siya sa pamamagitan din ng sarili nating karanasan. Kaya kailangan kong i-highlight mainly sa Biblia. Pero hindi ibig sabihin na to na hindi natin makakilala ang Diyos sa karanasan natin. Na parang ang experience na, ang pagkakilala natin sa Diyos is purely information overload na pinapasa lang sa atin. O sige, kwento ng Israel yan, kwento ng mga unang Kristiyano. As if magpapanggap ako na kahit na naghihirap na ako ngayon, totoo siya sa akin. Kasi sinabi dyan, pero hindi ko siya maintindihan sa buhay ko. But God actually lets us experience His grace in our own lives to know Him. And actually, yan ang isa sa mga purpose kung bakit natin binabasa ang Bible. So that makikita natin na sarili natin mga karanasan, na ito palang ginagawa ng Diyos sa akin ngayon. Ito pala yung nangyayari. Kaya nga sabi ng Romans, sinulat ang Scripture so that we might be encouraged today. Let me read that to you. Hindi ko siya sinulat dito sa manuscript ko, pero I want to read that to you kasi napakagandang reminder sa atin sa Romans chapter 15. Sa Romans chapter 15, sabi ni Paul, verse 4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nagasulat. Can I read this in English? Kasi medyo malalim yung Tagalog. Wala akong version ng dito, salita ng Diyos or magandang balita. Tagalog ang Biblia ang meron, translation to mula so babasahin ko mula sa Good News Bible. Romans chapter 15 verse 4. Everything written in the scriptures, sabi ni Paul sa New Testament, so meaning yung Old Testament, meaning yung mga kwento ng Israel at mga propeta, everything written in the scriptures was written to teach us so that in order that we might have hope through the patience and encouragement which the scriptures give us. So, first and foremost, yung scripture. But secondly, yung sarili din nating experience with God. Kaya, journeying with God ito. So, we look back to the scriptures, sa ating mga karanasan. The Lord is incomparable and sovereign King in the lives of the people na nabasa natin sa Bible, but at the same time, it's also true. The Lord is incomparable and sovereign King also in our lives, mga kapatid, sa panahon ngayon. How is this true in your life? In our lives? Totoo ba siya na walang may kukumpara ang Diyos mo ngayon? Totoo ba siya na siya ang hari ng iyong buhay sa ngayon? And what are the experiences we've been through that reminded us of these truths? Ano yung mga karanasan natin na nagpapaalala sa atin na hari nga siya? Na siya nga ay walang katulad. As I wrote this, as I prepared this sermon, I was also looking back. Sa ngayon, ang daming problema sa mundo. Sa sarili ko, ang dami rin problema. Ang dami kong gustong mabago sa sarili ko. Ang dami ko rin pangangailangan. Ang dami rin paghihirap na kailangan pagdaanan at pinagdaraanan. Pero looking back, kasi kung ito lang titignan ko, what this is right now, kulang. Pero if I look back, how did God save me? How did God work in my life? How did God change me? I know how He changed me. Of course, mas maraming alam ang Diyos, pero more than anyone else, aside from God, I know paano ako binago ng Diyos at paano niya ako binabago. I myself know that. So, pag tinignan ko how I have experienced Him, na-realize, yes, walang katulad ang Diyos. Yes, He is my sovereign King in my life. Walang hindi niya pwedeng gawin. At lahat na nangyari dati ay ginawa niya dahil mahal niya ako at nais niyang makilala ko siya. At kilala ko siya ngayon dahil sa lahat ng ginawa niya sa aking buhay.
And that is true for all of you. Alam ko, may kanya-kanya tayong karanasan sa Diyos na napapaalalahanan tayo kung anong tinuturo ng Biblia. Now, how does remembering His grace in our lives affect our walk with Him? Paano ito nakakatulong na kapag binabalik-balikan natin yung may experiences natin sa lakad natin ngayon? For example, how can 2025 help you with your 2026? Yan ang pinaka-basic na application dyan. Ano bang ginawa ng Diyos noong 2025, 2024, pandemic, hanggang sa nakaraan, nung una mo siya nakilala, that you can carry on para ma-brave mo ito, ma-brace mo yung sarili mo, so that you can face 2026 and whatever it may bring. What did God allow us to experience? How did God reveal Himself as King and as good and kind, as gracious, as a provider, as generous? And sasalubong ka ng 2026 na maraming utang. But you have seen how generous God is. Sasalubong ka ng 2026 na maraming kaba. But you have seen how God carried you through the years. Sasalubong ka ng maraming danger, but you know that you are saved by God. And whatever happens, hindi ka malalayo mula sa Diyos. And even if we die, we will live again. Because our lives will never end now that we are with God. Mga kapatid, it's a blessed thing that God reveals Himself to us. Amen po ba? Na yung Diyos na makapangyarihan, ng Diyos na hari, ang Diyos na walang maipapantay o maihahalin tulad sa Kanya, siya mismo nais makilala natin. And this journey with Him will be indeed interesting, many times extraordinary, but most of the times ordinary, but we have a sovereign God. So, sometimes akala natin ordinary lang yung paglalakad natin kasamang Diyos, but it is through the ordinary things also that we can know God. Mababasa natin yung Exodus, mababasa natin yung exile, but even through the wilderness, God revealed Himself to Israel. And so even in our troubles, even in our wilderness and desert moments in our lives, nandyan siya, nagpapakilala. Kung pwede mo siyang sabihan sa panalangin, Lord, you want to be known as my King. You want to be known as unique and incomparable, and I'm knowing that now. But could you be more known through my trials in my life? The answer, of course, is yes. Pero ang gusto kong sabihin is that pwede mong hilingin sa Diyos yan. Kasi kung tayo lang, di natin ito kaya. Pero ask God how He can reveal Himself more sa buhay mo. And I'm confident that God wants that kind of prayer. Why? Kasi He desires it. Sinasabi sa Biblia, gusto niya makilala ka. Then ask for it. Sa problema mo ngayon, na hinaharap, ask God, show yourself through this trial. God, let yourself be known through my problems this time. That's not wrong. Why? He wants that. Tinuturo yan sa Biblia. And ginagawa talaga niyan. So bakit hindi natin hilingin? Bakit hindi natin tignan ang mga pangyayari sa buhay natin bilang mga pagkakataon na mas makilala natin siya and at the same time, maranasan talaga ang kanyang biyaya. Kasi sa pamamagitan ng kanyang biyaya at pagliligtas at kabutihan at kapangyarihan, mas nakikilala natin siya and at the same time, nakakaranas din tayo ng pagliligtas at kabutihan niya. At yan din ang sinabi niya sa Deuteronomy chapter 4. So that we may know Him and that we may live long, sabi niya dito. May benefit. Para sa Israel yung live long, hindi necessarily sa atin. Huwag natin i-expect yan. Pero, ang sinasabi ko lang, we will experience His benefits. We will experience His grace because ganyan nagpapakilala ang ating hari. There are many other ways pa sa mga susunod na linggo. Pero for this time, at the very beginning of Israel, and also at the very beginning of our Christian lives, this should be
something basic, mga kapatid. Nais makilala ng Diyos. Nais niya tayong makakilala pa sa Kanya. So, allow that to be part of your prayers. Lord, I want to know you more. Lord, I need you in my life and I want to know you more. So mga kapatid, to start journeying with God, it's important na kilala natin ang Diyos. And then, we get to know Him by meditating His Word and His work sa kung paano siya nagpapakilala sa Biblia. And of course, wag natin tong i-ignore. Pag inaalala natin ang mga bagay na tututunan natin sa Biblia, we meditate kung paano siya nagpapakilala din sa pamamagitan ng ating mga experiences. Of course, I know what exegesis means. And I know what eisegesis means. Exegesis meaning, iniintindi mo ang Biblia sa kung paano talaga siya nagpapaintindi. Eisegesis is wrong kasi pipilitin mong intindihin ang Biblia base sa karanasan mo, base sa knowledge mo ngayon. But, interpreting our own experiences and recalling how God reveals Himself sa Biblia and para makilala natin siya sa ating mga sariling karanasan is not eisegesis. It's actually how the Bible wants us to interpret God through our own experiences. I'll give you an example. Psalms. When you read the Psalms, you will read many things na binabalik-balikan nila yung Exodus. Meaning yung panahon na mula sa Egypt. At ina-apply nila sa sarili. At ginagawa nila yun habang namumroblema sila, habang natatakot sila sa mga kaaway. Meaning, ina-apply nila yung mga kwento ng Biblia sa sarili nilang buhay. And that's not wrong because the Bible does that to the Bible. Even if ang context ng Exodus is Israel out of Egypt, pero yung mga nananalangin sa templo, mga nananalangin sa exile, ina-apply nila yun sa sariling buhay nila. So, you can do that to yourselves as well. To our modern faith, Christian lives. The experience of Israel, how God revealed Himself to Israel, He will also reveal Himself to us. Because ganyan din ang ginagawa. And even there are many parts sa Bible na yung may experience ni David, ina-apply din nila sa sarili nila. Kahit na hindi sila si David. And pagdating sa New Testament, ginagawa din yun ng ginagawa ng New Testament, how the Old Testament applies to them. And so, sa atin ngayon, mga kapatid, ano yung kwento mo mula sa Ehipto? Ano yung kwento mo sa disyerto? Anong kwento mo ng nakagawa ka ng mali at na-exile ka? Nakaranas ka ng exile moment sa buhay Kristiyano mo. Sabi nga ng isang kababata ko, naliligaw ako ngayon. Ang paalala ko sa kanya, makakabalik ka naman. Kung nasa Diyos ka. Yun yung salubong niya sa akin nung nakita ko siya sa simbahan. Naliligaw ako. Makakabalik ka. Makakabalik ka. Dahil ganyan din ang ginagawa ng Diyos sa kanyang mga tao. So mga kapatid, this is what we should be doing in our lives. To allow God to teach us through the Bible who He is as a sovereign King, a unique, incomparable God, and at the same time, in our own experiences, just like the experience of Israel, paano ba nagpapakilala ang Diyos? So that we reform, we will learn, we will grow in wisdom. So, may we truly know God. Kasi mahalaga na kung umpisahan natin ang taon at kung umpisahan natin ang paglalakbay kasama ang Diyos, mahalaga na kilala natin ang Diyos na yan. And we are blessed because He wants to be known. Hindi siya nonchalant. Hindi siya snub. Hindi siya distant. He's not watching us from a distance. He is here with us and He wants to be known. He desires to be known. So mga kapatid, may He give us all the wisdom to reflect on the things na ginagawa niya sa buhay natin, He is doing to us and through us so that we will continue to know Him more sa buhay natin, mga kapatid. May God bless us.
with this message this morning. Let me pray for you. Father, allow us to continue to know you. Ang dami po namin mga pinagdaraanan sa mga panahon na ito, O Diyos. Alam po namin na bagong taon, pero marami pong bagay na mula sa mga nakaraang mga taon ay patuloy pa rin namin dala-dala at hinaharap. So Lord, allow us to know you more. Allow us to experience who you truly are, that you are incomparable, that you are our sovereign King, and nothing is impossible to you. So Lord, save us. Allow us to experience your goodness. Allow us to experience your saving grace through everyday trials, through our responsibilities, through our experiences. Lord, we want to know you and thank you dahil alam namin na bago pa man namin maisip na gusto namin kayong makilala, mula pa man noon, nais niyong makilala ka namin. Salamat po. Ito po ang panalangin at pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus.